Magandang araw, welcome po sa Usapang Loan at Online Lending. To this video guys, pag-uusapan natin itong isang online lending app na ni-request sa atin na reviewin daw natin dahil po hindi natin alam kung ano po ang kanilang present na naranasan dito kay Instant Loan. So ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Kung kayo po ay mayroon na pong karanasan dito, huwag kayong magdalawang isip or mahiya na i-share niyo po sa atin ang inyong experience dyan sa comment section. So alamin natin kung ano ba ang mayroon dito kay Instant Loan. So gaya ng ibang mga online lending app, pag tayo po ay nag-review, mayroon po tayong 5 bagay na tinitingnan bago natin masabi na ang itong online lending app na to ay maaari nating sandalan sa ating pangangailangan, lalo na pag tayo po ay naka-experience ng financial crisis. So kailan ba tayo nag-iisip na umutang, 'di ba, kapag tayo ay kinulang at nagka-problema sa financial. So, ano ba ang 5 bagay na tinitingnan natin or 5 factors na kino-consider natin kapag tayo po ay nag-review ng mga online lending app? Unang-una, dapat po rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Pangalawa, dapat po hindi po loan shark ang isang online lending app. Pangatlo po, dapat po hindi po nag-violate ng data privacy ang kanilang kumpanya or gumamit man ng mga third-party collectors. Hindi po sila nananakot, nangaharas, nambabanta, or namamahiya. Pang-apat, dapat po ang kanilang app sa Play Store, ang description nito, kung ano mang nakasulat doon, yun talaga ang dapat ang mangyayari. Wala pong mga hidden agenda or hidden na mga evaluation na mangyayari malayo doon sa nakasulat sa kanilang app. Pang-5, dapat po ang kanilang mga ex-borrower o yung mga umutang na sa kanila ay dapat po positibo ang mga feedback or experience na sinishare nila sa Play Store. So, bago pa natin pag-usapan si Instant Loan, inanyayahan po namin kayo na mag-subscribe, lalo na yung mga bago pa lang dito at nakaranas po ng hindi maganda sa mga online lending app. Marami po tayong video sa ating video section at marami kayong matutunan, lalo na pag kayo po ay ngayon nakakaranas na po ng pangaharas, pananakot, pambabanta at pamamahiya. Anyway, salamat po at please huwag kalimutan pong mag-comment sa ating comment section. Pag-uusapan natin ang factor number 1. Si Instant Loan ba ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission? Dito makikita natin na si Instant Loan ay under po siya kay Microdot Lending Corporation Corp. Yan po nakasulat dito. Makikita nyo po, yan, Microdot. So, hahanapin natin si Microdot Lending Corporation sa listahan ng Securities and Exchange Commission. So, punta tayo sa website ni Securities and Exchange Commission sa sec.gov.ph. Yan po ang website ni SEC. Kulay green po. Ma-access nyo po yan sa sec.gov.ph. Punta kayo sa list of recorded online lending platforms. Dito po sa number 55, makikita nyo po dyan, iyan, i-highlight ko po. Yan po ang mga online lending app na under po kay Microdot Lending Corporation. Pero dito sa mga nakalista, wala po dito si Instant Loan. Ang nandito lang si Credit Cash, Credit Piso, Cash Baka, Cash Mabilis at GoPeso. Posible na hindi pa ito na pa-update sa kanilang listahan sa SEC. But dahil ang kanilang mother company ay rehistrado na, so pwede na rin silang karamihan sa mga online lending ngayon or mga lending company gumagamit ng maraming app para magpapautang. So dito si Microdot Lending Corporation na nagmamay-ari kay Instant Loan ay mabigyan natin siya ng check dahil po
ang mother company niya ay rehistrado po sa Securities and Exchange Commission, although hindi po natin makikita si Instant Loan. Malamang hindi pa nila napa-update. Pero, let's consider. Pero titingnan natin yung 4 pang natira. So, punta tayo sa factor number 2. Loan shark ba si Instant Loan? Kung kayo po ay naka-experience na or nakautang na dito, ano sa palagay ninyo? Baka hindi nyo napansin na loan shark po ito. Loan shark po si Instant Loan, at itong si Microdot Lending Corporation, ang dami na nitong online lending app na niraran sa Play Store. Ang iba nawala na, ang iba. Actually, itong mga nakalista dito, wala na to eh. Itong si Credit Cash, Credit Piso, Cash Baka, Cash Mabilis at GoPeso. Wala na ito ngayon, pero dati naka-online pa ito. Naabutan natin itong mga online. Hindi kasi nila pinapalabas ng sabay-sabayan. Dahil wala na yan, wala na sila, kaya nagpapalabas siguro siya ng bago, at ito nga si Instant Loan. Si Instant Loan, hindi naman to bago, matagal na din ito. So, sa kasalukuyan nga, more than 500,000 na po ang kanilang total number of downloads. So, si Instant Loan ay loan shark po, kaya pag sinabing loan shark, malaki po ang processing fee niyan. Asahan nyo po na halos kalahati, at ang kanilang interest ay mataas din po. So, sa mga online lending app na bilong or sako po ng mga loan shark, hindi talaga yan nakakatulong. Kaya umatras na kayo. Kung nagplano kayong umutang dito. So, punta tayo sa Exia dito sa factor number 2. Factor number 3, si Instant Loan ba ay nag-violate ng data privacy? Ang sagot po dyan ay big yes. Yes na yes. Sila po ay gumagamit ng third-party collector, at pag sinabing third-party collector, ng ano talaga yan, ng haharas, nananakot, namamahiya, at ano pa, nambabanta. So, pag mayroong third-party collector ang isang ula, sigurado po yan. Yung mga third-party collector kasi, ang ginagawa nila ay namimilit po, pilitin kayong magbayad. Puwersahin kayo sa kahit anong paraan, basta magbayad kayo. Kaya lahat ng pwede nilang gawin, yung 4 na yon, nananakot, panghaharas, pambabanta at pamamahiya, gagawin nila yan sa inyo. O pag hindi kayo nagbayad or na-delayed kayo, asahan nyo po na lalabas po yung ganyan sa inyo sa pamamagitan ng panghaharas ng mga or pananakot ng mga ula collectors. So, sa factor number 3X, itong si Instant Loan. How about sa factor number 4? Dito po sa kanilang Play Store, sa kanilang app sa Play Store, makikita po natin ang mga nakasulat. Ito po yan, loan amount, pwede daw kayong umutang 20,000 to 30,000. Then, bayaran nyo po, ang term ay 130 days to 360 days, which is hindi naman totoo. Kasi 7 days lang po ang pinapairal nilang repayment period, the repayment term. Pinakamatagal na po yung 14 days or 30 days. So, hindi po ito totoo. Panglilin lang po ito. At alam ko na ang dami pong mga na dito, na scam. Ang daming na scam sa loan term. Then, sa interest naman is 10% to 24% APR, yung annual interest nila. Hindi po totoo yan. Dahil ang mga loan app or online lending app, naglalaro po sa 0.75 to 2% po ang interest po nila per day. So, malayo po sa katotohanan. So, dito sa factor number 4, ang kanilang ang hatol natin sa kanila ay malaking X din. So, pila na? Naka-3 X na. Number 2, loan shark. Number 3, yung violator of data privacy. Number 4, itong hindi po tugma ang kanilang nakasulat sa description nila sa Play Store compared doon sa mangyayari sa inyong loan during sa evaluation of approval. How about sa pang-last, number 5, apps review, yung instant loan review mula po sa mga ex-borrower nila. So, titingnan natin dito sa baba. Sa kasalukuyan, nakakuha po sila ng 3.7. So, napakababa ang kanilang review at ratings mula po sa mga naka-experience na po sa kanila. 1 star, 1 star, 1 star.
So yan po mga 1 star. This loan app is 100% scam. It initially advertised a 0% interest rate. So I applied. So na-scam siya, 0% interest. Well, maraming mga ula ang nagpo-promote na 0% interest sa first loan lang. First loan, then kailangan nyo pong ibalik yan within 7 days. Kapag hindi nyo po ibalik yan within 7 days, automatic po yan mayroong interest. So I applied. I thought the deduction would be minimal, and it stated that I would receive 8,000 with only a small amount deducted. However, when it was processed, the loan was only 1,790 and they did not give me an option. They just put 1,080 only in my GCash account. Don't use this if you don't want to end up like like me, Listen Alert. Imagine 1,790 ang approved amount, tapos ang natanggap lang niya is 1,080. So 710 ang nawala. 710. Pero ang pang-i-scam doon sa ano nila sa promotion ay 8,000 na pwede niyang ma-approve. Pero hindi, 1,790 tapos ang dumating is 1,080, so 710. Ang interest grabe, ang laki-laki. Kaya maghonos dili po kayo, wag ninyo itong subukan. Ang dami pa ditong mga review, pero kayo na po ang bahalang magbasa ng kanilang mga review dito. 1 star, so ibig sabihin po hindi ito maganda. So to summarize, sa 5 factor na tinitingnan natin, yung factor number 1 lang nakakuha ng check, si instant loan. Kaya automatic po hindi po natin rekomendado, at huwag nyo pong subukan kung ayaw nyo pong masira ang inyong buhay, masira ang inyong financial, at mas lalo kayong maka-experience ng financial crisis. So kung kayo po ay may karanasan sa instant loan, i-comment nyo lang po sa ating chat box. And then kung mayroon po kayong ipa-review na online lending app, kahit saan sa ating mga videos, mag-comment kayo at i-mention nyo po yung ula na yon, at gagawan po natin ng review. Maraming salamat po. Please huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like and share. Hanggang sa muli, paalam.